liwanag nang makilala ka. Di nagpaliwanag. TV51. Welcome back muli mga kababayan. Dito po sa ating munting YouTube channel. Pag-usapan po natin ito pong naging post ni Randy Nabayra o mas kilala sa tawag na Top 1. Ito po, kaibigan po natin ito. Pag-usapan po natin dahil may mga tanong po siya tungkol nga po sa ginawa pong pagbisita nito po si Sara Duterte, Rodrigo Roa Duterte, at dito pong si Bongo, dyan nga po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. Na kung kailan nga po, no October to, ito pong si Sara ay nag-ortisikol dyan. Pag-uusap po sa kay Eduardo Manalo. At noong October 10 naman po, ay nagpunta rin po dyan si Rodrigo Roa Duterte, kasama po itong si Bongo. Ayan nga po. May mga tanong po ito pong kaibigan natin na si Top 1. Susuportan kaya itong mga Duterte sa itong si Sara Duterte, itong si Bongo. Ibubuto daw po kaya ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe po muna kayo at huwag pong kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nards TV 51. Panoorin po muna natin mga kababayan, ito pong naging pahayag at ilang katanungan ng ating pong kaibigan na si Randy Nabayra o mas kilala sa tawag na Top 1. Marahil dahil nauubusan na po sila ng kakampi, partikular din itong KOJC, bumabagsak na dahil si Apollo Kibuloy ay nakakulong na, lapit naman siya ngayon dito sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong, tutulungan kaya sila ng Iglesia ni Cristo sa mga kinakaharap nilang problema? Kasi siyempre isang sabi lamang ng pinuno ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa pagboto, sinusunod po ng mga miyembro nito. Meron silang black vote na tinatawag. With due respect sa mga Iglesia ni Cristo member, di ba? Kung ano po ang sinasabi ng inyong tagapamahala, ay siya naman po ninyong sinusunod kahit ito po ay pagboto sa mga kandidato. Although sacred ang ating boto na dapat tayo po ang nasusunod, pero sa lahat ng mga kakilala kong Iglesia ni Cristo at kamag-anak ko na Iglesia ni Cristo, kapag ka sinabi ng pinuno nila na ito ang iboto, kahit ayaw nila sa kandidato, ibinoboto talaga nila yun. Pero dito kaya, paano kung sabihin ni Ka Manalo na iboto si Senator Bongo sa darating na halalan? Paano kung sabihin ni Ka Edgardo Manalo na iboto itong si Rodrigo Duterte sa pagka-mayor sa 2025? Iboboto pa rin siguro ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi natin alam yan. Pero ito po ang balita. Bumisita una ito pong si Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo. Si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Ginagawa ng mga leader ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi. Yan naman ay normal thing to do. Kaso nga lang yung timing ng mga Duterte nagiging questionable ngayon dahil alam naman natin na samot-saring kontrobersiya ang kanilang kinakaharap. Pati partikular yung kay Rodrigo Duterte, parang alam niya na merong mangyayaring pagbubulgar sa House of Representatives noong October 10. Kaya sinabayan niya naman ang pagbisita dito sa Iglesia ni Cristo. Mamaya na natin Ito po mga kababayan, sa Iglesia ni Cristo po, welcome po lahat dyan na pwede kang bumisita, maging pro-government ka man, o kahit na anti-government ka. Kapag gusto mong dumalaw dyan, pwede. Hindi ka po itataboy dyan. Ang Iglesia ni Cristo po, walang masamang tinapay. Kahit sino po pwedeng mag-porsikol. Ang totoo nga po niyan, hindi lang po dito sa mga nanunungkulan sa gobyerno dumadalaw dyan. Maging mga embahador
ng iba't ibang bansa. Pumupunta po dyan sa sentral. Nagpo-courtesy call po sila. At nagpapasalamat po sa tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo dahil po sa mga gandang proyekto. Dahil ang Iglesia ni Cristo po, mga kababayan, ay talagang hindi po may tatanggi na ito po talaga ay tumutulong sa gobyerno. Lalo na pagdating po ng mga kalamidad. Ang Iglesia ni Cristo po ay nauuna pa sa gobyerno para tumulong sa mga nangailangan, sa mga nasalanta ng mga kapag may mga kalamidad. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Kaya marami po talagang pumupunta dyan. Wala pong kulay na pinipili dyan sa IUC. Kahit anong kulay mo, dilaw ka man, kulay pula ka man, o kulay green man ang kulay mo, pwede po kayo pumunta dyan. Wala pong pinipili ang IUC. Usapan yung yung balita na yan tungkol sa pagbisita ni Rodrigo Duterte. Tuloy muna natin ito pong kay Sara Duterte. Upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong isang taon ang nakalipas ng pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng Iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Okay, sa punto na yan, hindi natin kine-question. Dahil totoo naman talaga na nakakatulong ang relihiyon na ito sa marami din po nating kababayang Pilipino. Ang question kasi dito, bakit ganito ang timing? Bakit kung kailan katakot-takot na kontrobersiya ang kinakaharap ng mga Duterte, saka naman sila lalapit sa Iglesia ni Cristo? Kaya hindi tuloy maiwasan sa balita na ito na magtanong. Ang aga, sabi ng Rappler, Sara Duterte, Arroyo, visit Iglesia ni Cristo leader Manalo. Basahin po natin in particular. Why does it smell like 2028? Dali lang na tayo rito at yan. Lagi na lang ako. Alam niyo po, mga kababayan, kaya po maaga pa ay nagpupunta na itong mga Duterte, pati ito sila Bongo, sa central office ng INC dahil logic na lang yan, mga kababayan. Dagsagana ng usapan ngayon tungkol sa eleksyon sa 2025, itong midterm election. Siyempre, gusto nang mauna nitong mga Duterte at itong sila Bongo, si Sara, na para humingi na ng tulong. Ganun, logic lang yan . Ano bang sadya ng mga yan kundi humingi ng tulong? Gusto nilang makahanap ng matibay na pader na kanilang sasandalan. Dahil nga, yung kanila pong kaalyado na si Kibuloy ay nakakulong na. O kaya, ang ginagawa po nitong mga Duterte, dito naman sila sa Iglesia ni Cristo ngayon. Kumbaga sa nagpapaiwatig na para bang sinasabi ng mga Duterte, Ika Eduardo, tulungan mo naman kami. Ganyan, simple lang yan. Ano pang layunin ng mga yan pag sa pagpunta dyan sa Central? O siyempre, hingi ng tulong, masuportahan sila. Pero sabi nga ni itong kaibigan natin na si Apuan, tutulungan kaya sila? Ang naging mga katanungan ng ating pong kaibigan na si Randy Navarra. Una, mga kababayan, alam niyo naman po siguro kung paano ko banatan itong mga Duterte na to. Dahil nakikita naman po natin kung ano-ano pong mga pinagagawa nila para sirain ang gobyerno, pabagsakin, ano-anong mga paninirang ginagawa nila kay PBBM. Kaya nandito po tayo para ipagtanggol po ang gobyerno. Nandito po tayo para
ay pagtanggol ang ating mahal na Pangulo na si PBBM. Pero sa usapin pong ito, mga kababayan, kung pagdating po sa butuan, kagaya nga po sabi ni Randy Navarra, kung ibubuto nga ba ito ng mga kanum-science, kung dumating po sa punto, mga kababayan, na itong Duterte na ito, si Rodrigo Duterte, sa kanyang pagtakbo dyan na pagka-mayor sa Davao, o maging itong si Bongo sa pagka-senador, kapag po ipinasya ng pamahala na sila po ay iboto, talagang iboboto po yan. Iboboto po ng mga kanum-science yan. Ayan, kahit ako po, mga kababayan, o kahit na binabanata natin itong mga Duterte, itong si Bongo, pero kung pagboto na, pagsunod na sa utos ng Diyos ang susundin, mga kababayan, ay mas susundin ko ang utos ng Diyos. Dahil ito pong kaisahan sa ANC, mga kababayan, ito po ay utos ng Diyos. Ito po ay mababasa sa Biblia. Kaya kahit man ayaw natin dito kay Bongo, pero ipinasya ng pamahalaan na siya ang bitbitin, abay hindi tayo pwedeng sumuway. Kasi kung ikaw mananampalataya ka, ano susundin mo? Susundin mo yung kalooban mo, yung sarili mong kagustuhan, o susundin mo ang utos ng Diyos, ang kalooban ng Diyos? Abay, siyempre, sino ka para sumuway sa utos ng Diyos? Ay sundin mo ang utos ng Diyos. Huwag mo sundin ang iyong kalooban. Bagamat ayaw natin kay Bongo, pero ipinasya na siya ay iboto, ako po, ibubuto ko yan, mga kababayan. Ibubuto ko yan. Pagka ipinasya na iboto siya. Ganyan po ang kaisahan sa ANC, mga kababayan. Bakit po? Ito po ang katunayan na ito pong kaisahan sa iglesia ay utos po ito ng Diyos. Ito po ang mababasa natin sa Biblia. Panoorin po natin, mga kababayan. Ito'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Sa Biblia, ang sabi, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay huwag magkaroon ng pagkabahagi sa kanila. At upang ito ay matupad, kinakailangan daw ng mga lubos ang mga kaanib sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. O yan po, mga kababayan, ito bang pagboto ay isa po ba itong paghatol? Opo, isa po itong paghatol. Kaya nga po, pagdating sa eleksyon, pagdating po sa mga balita, kung mapapanood ninyo, nakalagay po sa kanilang mga title, Hatol ng Bayan. Ayan po, mga kababayan. Kaya ganyan po ka-stricto, ganyan katindi ang pagsunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sapagkat ito po ay utos ng Diyos. Ang nagpapasya po ay ang tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan po yan. Kaya yan po ang isinusunod ng Iglesia ni Cristo. O mga kababayan, hanggang sa muli. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, muli po mag-subscribe kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito sa Nards TV 51. Mundo'y nagtiwala ng mas kilala ka.